araw sa ating lahat. Ang ating tatalakayin ay patungkol sa evolution of fashion of trends. Ano nga ba ang fashion? Ang fashion ay hindi lamang tungkol sa damit na sinusuot natin, kundi ito ay isang salamin ng ating kultura, panahon at pagkatao. Sa bawat henerasyon, nagbabago ang estilo ng pagnanamit batay sa panlipunang kalagayan, teknolohiya at panlasa ng tao. Mula sa simpleng kasuotan ng mga sinaunang kabiasnan hanggang sa makabago at digital na moda na kasalukuyan, makikita natin kung paano umunlad at nag-iba ang pananaw ng lipunan sa kagandahan, identidad at pagpapahayag sa sarili. Ang pag-aaral sa evolution of fashion trends ay nagbibigay sa atin ng malalim na pag-unawa kung paano naaapektuhan ng kasaysayan at kultura ang paraan ng ating pananamit. Sa pamamagitan nito, natutuklasan natin ang fashion ay hindi lamang uso, kundi bahagi ng paglalakbay sa sangkatauhan mula noon hanggang ngayon. Tumungo naman tayo sa Archaic Epoch, ay isa sa mga unang yugto ng kasaysayan ng fashion, kung saan sa pananamit ng tao ay pangunahin nakaayon sa pangangailangan at kapaligiran kaysa sa kagandahan o uso. Sa panahon na ito, ang damit ay simpleng anyo ng proteksyon laban sa init, lamig o panghanib mula sa kalikasan. Bakit nga ba ito ginagamit ng mga ninuno natin? Dahil gawa lang naman ito sa natural na hibla na tulad ng bulak, sulta at lana. At gawa rin ito sa gawang kamay. Lahat ng kasuotan ay mano-manong tinatahi o hinahabi, kaya kaunti lamang mayroon ng marangyang disenyo. At ito ang mga halimbawa ng Archaic Epoch sa panahon ng pagkakahubog ng unang anyo ng fashion, kung saan nagsisimula ang ideya sa paggamit ng damit hindi lang sa proteksyon, kundi bilang simbolo ng pagkakakilanlan, kultura at katayuan sa lipunan. At tumungo na nga tayo sa Spanish era, New Spain, 1521-1799. Ang panahon ng pananakop ng mga Espanyol ay nagdulot ng malaking pagbabago sa moda at pananamit ng mga Pilipino. Mula sa payak na katutubong kasuotan ng mga unang Pilipino, unti-unting naiimpluwensyahan ng mga estilo ng mga Kastila ang mga paraan pananamit sa bansa. Ang panahon na ito ay tinatawag na New Spain sapagkat ang Pilipinas ay sakop ng Viceroyalty of New Spain. Kaya't marami ring Mexican at European na impluwensya sa ating kultura, kabilang din ang fashion. Ngayon, tumungo naman tayo sa pagbabago. Dumating ang mga Espanyol, simpleng at komportable ang kasuotan ng mga Pilipino. Ngunit nang sakupin ng mga Espanyol ang bansa, ipinakilala nila ang mas konserbatibong pananamit bilang simbolo ng kaayusan at moralidad. Ang mga lalaki ay nagsisimulang magsuot ng barong Tagalog na may inspirasyong Espanyol, ngunit ginagawang angkop sa klima ng bansa. Tulad na rin dito ng baro, saya, ponyelo, at tapis. Tumungo naman tayo sa Spanish era, Spanish East Indies. Sa panahon ng pananakop ng Espanyol, ang Pilipinas ay tinatawag na Spanish East Indies. At dito nagsimula ang malaking pagbabago ng moda at pananamit ng mga Pilipino. Mula sa simpleng kasuotan ng mga katutubo, unti-unting naging mas formal, konserbatibo at elegante ang mga damit dahil sa impluwensya ng kultura ng Kastila. Ang mga kababaihan naman ay nagsimulang magsuot ng barot saya na binuo sa baro, saya, ponyelo at tapis. Ang mga lalaki naman ay nagsusuot ng barong Tagalog na yari sa manipis na tela tulad ng pinya o juicy. Ang uri ng tela ng disenyo ay nagsisilbing simbolo ng katayuan sa lipunan, mas magarbo at mas mamahalin para naman sa mga mayayaman at mas simple para sa karaniwan. At ito ang mga halimbawa ng kasuotan ng mga babae. Malaki man ang impluwensya ng simbahang Katolika, kahit itinaguyod ng maayos at mahihinig na pananamit ang mga kasuotan
ay hindi lamang ginagamit sa pang-araw-araw na buhay, kundi pati rin sa mga pista, kasal, at sa mga seremonyang panrelihiyon. At tumungo naman tayo sa American era. Sa panahon ng mga Amerikano, nagkaroon ng malaking pagbabago sa estilo ng pananamit ng mga Pilipino. Dahil sa pagpasok ng kanlurang kultura at modernong pananaw, ang fashion ay naging praktikal, moderno at demokratiko, nataliwas sa mahigpit at konserbatibong estilo noong panahon ng mga Espanyol. Ang mga kababaihan ay nagsimulang magsuot ng traje de mestiza o terno na may butterfly sleeves at mas simpleng disenyo kumpara sa barot saya. Kalaunan na impluwensyahan din ng western dresses tulad ng blusa at palda na ginagaya ng estilo ng mga Amerikana. Samantalang ang mga kalalakihan ay nagsuot ng Amerikana, necktie at trouser bilang simbolo ng edukasyon at modernong asal. Pumasok din sa panahon ito ang industrialisasyon at mass production, kaya mas naging madali at mabilis ang paggawa ng damit. Naging uso ang ready-to-wear clothing at unti-unting nawala ang pagkakakilala ng kolonyal sa moda. At tumungo naman tayo sa Commonwealth era and World War II noong 1935 to 1946. Sa panahon ng Commonwealth, umusbong ang nasyonalismo sa pananamit ng mga Pilipino. Muling itinampok ang terno bilang simbolo ng pagka-Pilipino, isang modernong bersyon ng traje de mestiza na butterfly sleeve at may kinis na disenyo. Ipinakilala ng First Lady Aurora Quezon ang simple at elegante sa Filipino fashion na naging inspirasyon ng mga kababaihan. Ngunit sumiklab din ang ikalawang digmaan ng pandaigdig. Humina ang produksyon ng tela at damit dahil sa kakulangan ng materyales. Dahil dito naging praktikal at payak na pananamit. Ang mga kababaihan ay nagsusuot ng mga simpleng palda at bulsa na gawa sa abaka o cotton. Ang mga lalaki ay nagsuot ng uniform o inspired clothing tulad ng khaki pants at military shirt bilang impluwensya ng mga sundalong Amerikano at Hapon. At pagkatapos ng digmaan, muling bumangon ang Pilipinas at nagsimulang maibalik ang elegansya sa mga fashion na may halong kanluraning estilo at makabayang identidad. At tumungo naman tayo sa 1950s fashion. Ang 1950s fashion ay panahon ng elegansya, femininity at bagong pag-asa matapos ang kaguluhan ng digmaan. Muling sumigla ang industriya ng fashion at naging simbolo ito ng kaayusan at kagandahan sa lipunan. Sa panahon na ito, nakilala ang new look ni Christian Dior na nagpakilala ng mga damit na may malalapad na palda, makitid na baywang at formal na silweta na nagbibigay diin sa hubog ng katawan ng babae. Ang mga kababaihan ay madalas magsuot ng dress na may petticoat, gloves at perlas, samantalang ang mga kalalakihan ay nagsusuot ng Amerikana, polo at nerdy pressed trouser. Ang 1950s fashion ay nagpakita ng pagtutok sa forma, kagandahan at pagiging maayos na sumasalamin sa pagbangon ng lipunan at bagong panahon ng modernong pagkamalikhain sa moda. Ang 1960s ay panahon ng malaking pagbabago at revolusyon sa fashion, kung saan ang pananamit ay nagiging simbolo ng kabataan, kalayaan at modernong pag-iisip. Mula sa konserbatibong estilo ng 1950s ay naging mas makulay, mas maikli at mas malikhain ang mga kasuotan. Sumikat ang miniskirt, shift dresses at bold prints bilang tanda ng youth culture at women empowerment. Ang mga kababaihan ay nagsusuot ng makulay na damit, go-go boots at geometric patterns, habang ang mga kalalakihan ay nagsimulang gumamit ng mas makulay na polo at slim fit pants. Naimpluwensyahan din ang mga moda ng Beatles, Twiggy at hippie movement. Nagbigay diin ng self-expression at individuality. At narito ang mga halimbawa. Ngayon tumungo naman tayo sa 1970s fashion.
Ang 1970s fashion ay tinaguri ang panahon ng diversity at self-expression sa fashion. Sa dekadang ito ay naging malaya ang tao sa pagpili ng sariling estilo. Wala nang iisang uso, kundi iba't ibang subcultures na ang kanya-kanyang pahayag. Sumikat ang bell-bottom pants, platform shoes at disco-inspired outfit dahil sa impluwensya ng disco culture. Kasabay nito lumaganap din ang mga hippie style at gumamit ng mga tie-dye shirt, denim print jacket at bohemian print bilang simbolo ng kapayapaan at kalayaan. At ito ang mga halimbawa. Ngayon dumako naman tayo sa 1980s fashion. Ang 1980s fashion ay buo ng kumpiyansa, karangyaan at bold na estilo. Sa dekadang ito, ang fashion ay naging mas makulay, mas malaki at mas mapangaas, sumasalamin sa mga pag-unlad ng ekonomiya at kultura. Sumikat ang power dressing, mga damit na may malalapad na shoulder pads, blazer at pencil skirt na magpapakita ng otoridad at profesionalismo, lalo na sa mga kababaihan na nagtatrabaho. Ang mga bright colors, neon fabrics, leg warmers at oversized shirt ay naging simbolo ng kabataan at kasiyahan. Malakas din ang impluwensya ng music icon tulad ng Madonna at Michael Jackson, kaya naging uso ang leather jacket, ripped jeans at accessories tulad ng mga gloves and chunky jewelry. At dumako tayo sa 1990s fashion. Ang 1990s fashion ay panahon ng minimalismo, comfort at individuality sa fashion. Matapos na makulay at magarbo ng 1980s, bumalik ang mga tao sa simple, praktikal at relax na estilo. Sumikat ang grunge fashion, inimpluwensyahan ng musika ni Nirvana at Pearl Jam, karaniwang suot ng plaid shirt, ripped jeans at combat boots. Kasabay nito lumaganap din ang casual streetwear, denim on denim at sport-inspired outfit tulad ng oversized jacket at sneakers. Para sa mga kababaihan, uso ang crop tops, slip, chokers, and high-waist jeans, habang ang mga kalalakihan ay madalas magsuot ng baggy pants, plain shirt at cap. And fashion, ang dekadang ito ay mas nakatuon sa personal na kaginhawaan kaysa sa formalidad. At dumako naman tayo sa 2000 fashion. Ang 2000 fashion ay panahon ng pop culture at eksperimento sa fashion, kung saan malakas ang impluwensya ng mga celebrity, music video at media. Ang estilo noong dekadang ito ay pinaglaho ng glamour streetwear at puristic look. Sikat ng panahong ito ang low-rise jean, baby tees, miniskirt at tracksuit na madalas isuot ng pop icons tulad ng mga Britney Spears at Paris Hilton. At pumaibabaw din ang bling culture na makikintab na accessories, malalaking sinturon at metallic fabric. Para sa mga kalalakihan, uso ang baggy pants, graphic tees, hoodie at cap. Nadala ng impluwensya ng hip-hop culture, nagsimula na umusbong ang fast fashion brand tulad ng Zara and H&M na nagpasikat ng mga mabilis na paggamit ng mga uso. Tumungo naman tayo sa 2010 fashion. Ang 2010 fashion ay panahon ng social media influence ng fast fashion, kung saan ang mga uso ay mabilis na kumalat sa pamamagitan ng Instagram, YouTube at online influencer na naging halo ng comfort style ng mga moda. Sa mga dekadang ito, dahil sa pagsikat ng mga brand tulad ng Zara, H&M at Forever 21, sumikat din ang mga skinny jeans, crop tops at mga sportwear at sneaker bilang simbolo ng modernong lifestyle na naging popular din sa mga minimalist style, plain colors, neutral tones at clean silhouette. Dahil nga sa internet, lumalaganap ang streetwear culture at pinasikat ng mga brand tulad ng Supreme at Off-White. Sa kabilang banda, nagsimula ring umusbong ang eco-conscious fashion
bilang tugon sa issue ng fast fashion waste. Dumako tayo sa 2020s fashion. Ang 2020s fashion ay ang sustainability, technology at self-expression sa fashion. Malaki ang epekto ng pandemya o COVID-19 sa estilo ng pananamit kung saan nagiging uso ang mga komportable at functional clothing tulad ng loungewear, oversized shirt, and athlete shoes. Kasabay nito lumaganap ang online fashion trends dahil sa social media platforms tulad ng TikTok at Instagram kung saan mabilis nagbabago ang mga uso. Bumabalik din ang ilang retro style mula noong 1990s at early 2000s tulad ng baggy jeans, crop tops, and sneakers. Naging mahalaga din ang sustainable at ethical fashion gamit ang mga recycled material at lokal na produkto upang tugunan ang isyong pangkalikasan. Bukod dito, umusbong ang gender-neutral fashion at digital fashion, virtual clothing at metaverse na nagpapakita ng mga malawak na konsepto ng mga pagkakakilanlan. Dahil nga ito na ang mga nauuso, ay ito na ang itinatangkilik ng mga kabataan na suotin. At yun lang po at maraming salamat.